What if may makita kang babae sa maleta? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Senior Inspector Chi na may batyan sila ng CIDG. Palayaw ko ay Kay, 30 years old. 10 years na din ako sa CIDG. Originally, taga Iloilo ako pero nalipat sa Maynila dahil sa trabaho. Tagal na ding di ako nakauwi dito sa amin dito sa Iloilo. Mahirap kasi maging investigador, laging on call. Buti na lang, pinayagan ako ni Colonel na mag-leave for 2 weeks. Pero may narinig akong helicopter na parating. Medyo natulala ako at parang alam ko na ang susunod na mangyayari. At lumanding na nga ang helicopter sa kalsada sa tapat ng restaurant. As usual, alam kong ako ang kanilang pakay. At kaya nang inaasahan, lumabas sa chopper ang aking tauhan na si Inspector Chris Evans. Uminit ang ulo ko, mas mainit pa sa panahon. Anak ng tokwa naman, Chris. Alam niyong bakasyon ko, di ba? At di mo ba nakikita nung kumakain kami ng pamilya ko? Kung anumang emergency yan, ibigay niyo muna ang kaso kay Inspector Molina. Pero ma'am, request po to ni Colonel. Pasensya na daw po pero kailangan daw ikaw ang mag-handle ng kaso. Alam niyo naman po na ang unit niyo ang pinakamagaling. Tsaka aanga-anga daw po si Molina, sabi ni Colonel. Pati viral din daw po ang kasong ito, kaya kailangan talaga ang best ng CIDG para sa kaso na ito. Pesteng buhay ito, bulong ko. Nagpaalam na ako sa pamilya ko at sumama kay Chris at lumipad na kami pabalik ng Manila. Habang nasa biyahe, binigay ni Chris ang cellphone niya at pinakita ang kasong iimbestigahan ko. Namatay daw ang girlfriend ng isang sikat na game streamer. Sinaksak ng ilang beses at yan. Ang masakit dito, buntis ang girlfriend niya. Kaya pinagfifiestahan ng media at social media. Matutulog muna ako, sabi ko kay Chris. At sigurado ako na wala na naman akong tulog pagbalik natin. Makalipas ang 2 oras, binaba kami ng chopper sa isang bahay sa Lagro, Fairview sa Quezon City. Ang daming media sa labas ng bahay. Pagkapasok namin, sinimulan na ng SOCO ang kanilang forensic investigation. Binati ko ang unit leader nila na si Major Lastimosa. Humingi ako ng briefing at summary kay Major. Ayon sa kanya, merong 15 tama sa tiyan ang babae. 5 months pregnant daw. From their initial analysis, 8 hours nang patay ang babae bago nakita. Around 2 to 3 a.m. siya pinatay. Kinilala ang biktima sa pangalang Zaira Mercado. Ang boyfriend ng babae ay isang game streamer na nagngangalang Jess Domingo. Binisita daw ni Jess ang girlfriend niya kanina, bandang 10:00 ng umaga, at natagpuan niyang patay na ito sa kwarto. Hindi raw sila mag-live-in. Bahay lang daw ito ng babae at taga Mandaluyong daw si Jess. Tanong ko kay Major, bakit hindi natin ikulong tong si Jess na to? Di ba primary suspect ang kasintahan o asawa? Baka siya ang pumatay. Porket sikat ba kaya ganyan? Sagot niya, di naman Major. Feeling sikat lang ang streamer. 10,000 lang followers niyan. Di namin inaresto kasi may legit na alibi. Nag-stream siya ng 5 hours straight kagabi. Mula 10:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Kaya imposible na siya ang suspect. Maya-maya, parang may kaguluhan sa labas ng bahay ng biktima. Yung mga press, nagsialisan. Sumakay sila sa kani-kanilang mga sasakyan at walang naiwan ni isa. Tumakbo si Colonel papunta sa akin. Tila may pinapanood sa cellphone niya habang tumatakbo. Sigaw niya, "Kay, bilisan mo at pumunta ka sa may MOA. Viral na naman ang kasong ito at kailangan tayo ang makasolve nito." "Ha? Ano yun?" Sagot ko. Binigay ni Colonel ang cellphone niya sa akin. Apparently, may isang TikToker na nag-livestream sa may MOA at may nakita siyang maleta. Binuksan niya ng kaunti ang zipper pero nagulat siya at merong babae sa loob. Hay! What a day! 2 kaso sa isang araw. Sa akin na naman binigay. Di ko rin masisi si Colonel. Gusto niyang maging maganda ang imahe ng kapulisan, kaya sa akin niya lagi binibigay. Tinawagan ni Colonel ang PNP chopper at within 10 minutes, dumating na ito. Mas mabilis bumiyahe sa ere lalo na ang layo ng Fairview sa MOA, north to south. Makalipas ang 20 minutes, nakarating na kami sa may MOA. Nasa may dalampasigan ng maleta. Ang daming tao.
Akala mo concert. Dami talagang marites dito sa Pilipinas. Ang baho din ng Bay Area. Kaya hindi ko gets bakit ito pinupuntahan ng mga tao. At syempre, ang alay sa media ay si Colonel. Kinausap at hinarang niya ang mga ito. At nakita ko na ang babae sa maleta. Parang sumisilip sa mga pagitan ng zipper ng maleta. Kinilabutan ako. Takot pa naman ako sa multo. Kung napanood niyo ang The Ring, parang sa dako ang datingan. May konting buhok na nakalabas. Mabuti naman at di na ito ginalaw ng mga tao o nung nakakitang TikToker. Dumating na din ang Soko. Binuksan na namin ang maleta. At ang bumuluga sa amin ay isang hubad na babae. Chinop-chop din ang katawan niya para kumasya sa maleta. Durog na rin ang mukha ng babae. Mukhang napakalaki ng galit ng suspect at binugbog niya muna sa mukha ang biktima. Mukhang dead end na naman ang kasong ito. Nagmasid-masid ako sa paligid at meron akong nakita sa malayo. May isa pang maleta na lumulutang sa Manila Bay. Malayo sa dalampasigan. Tinawag ko kagad ang isa kong tao na si Daniel. Sabi ko, languyin niya at ibalik dito. Makalipas ang ilang minuto, naibalik ni Daniel ang pangalawang maleta. Pinuksan namin ito at nagulat kami sa laman ng maleta. Puno ito ng bra at panty. Lahat kami ay nagtaka. Sinong tao ang nag-iimpake ng ganito lang ang laman? Walang ibang mga damit na kasama. Kaya naging palaisipan ng kasong ito. Humingi muna ako ng yosi at nag-isip. Habang nag-iisip, napansin ko na parang hindi size ng babae ang mga bra at panty. Masyadong malaki. Sino kaya ang babae sa maleta? Sa kanya ba ang mga bra at panty na nakuha sa kasamang maleta? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Babae sa Maleta. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming kwento sa Spotify.